Makabansa 2, Quarter 2, Week 3, Day 2. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 2, Week 3, Day 2. Mga kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang kulturang material at di material ng kinabibilangang komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata! Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, alalahanin muna natin ang pinag-aralan kahapon. Ano ang mga halimbawa ng kulturang di material? Ang layunin ng ating aralin ay nasasagot ang mga tanong patungkol sa alamat ng kinabibilangang komunidad at nakikilala ang mga karakter sa alamat ng kinabibilangang komunidad. At nakaguguhit ng karakter sa alamat ng kinabibilangang komunidad. Alamat o legend at folklore sa wikang Ingles ay naglalaman ng pinagmulan ng mga bagay-bagay. Pagkakontento, ito ay ang pakiramdam ng pagiging sapat at hindi pagnanais ng higit pa. Mga bata, basahin natin ang alamat ng ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may asim at malasitlang kutis, si luya na may anghang, si labanos na sobra ang kaputian, si talong na may lilang balat, lunti ang pisngi ni mustasa, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na may manipis na balat, at si patola na may gaspang na kaakit-akit. Subalit, may isang gulay na umusbong na kakaiba ang anyo. Siya si ampalaya na may maputlang kulay at ang kanyang lasang taglay ay hindi maipaliwanag. Araw-araw, walang ginawa si ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito ay nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang mga gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanyang isinuot. Tuwang-tuwa si ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin, ngayon ay pinagkakaguluhan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba at laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata at ibinalik lahat ng magagandang katangian na kinuha sa mga kapwa niya gulay. Laking tuwa ni ampalaya dahil inisip niya na iyon lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis at gaspang na taglay ni upo at kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng hindi magandang panlasa sa kanya kung kaya't pait ang idinulot nito. Ang kanyang kulay ay naging madilim na luntian. Ngayon, kahit masustansyang gulay si ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya dahil sa pait na kanyang lasa.
Ano-ano ang gulay na nabanggit sa alamat? Ano ang pangunahing dahilan kung bakit naiinggit si ampalaya sa ibang mga gulay? Bakit pinarusahan si ampalaya? Ano ang parusang natanggap ni ampalaya mula sa diwata? Paano mo may papakita ang pagiging kontento at pagpapahalaga sa sarili, sa iyong pamilya, paaralan o komunidad? Para sa inyong pagtataya, iguhit ang isa sa mga karakter sa alamat na binasa. Kulayan ito ayon sa wastong kulay. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!